ito na yung ating final build. Final build, putang ina, parang ano. At matapos ang ilang mga pagsubok na deleche, matapos yung ating setup ng rear axle drive hybrid bike, rear axle drive kit. Ito yun. Yun, maraming isaalang-alang, dapat isaalang-alang pag kinabit mo yan, kasi unang-una marami kang i-adjust. Halimbawa, ito lang, itong lintik na wakanan to, stock niya pag biligay sa yan, mahaba yan, puputulin mo pa yan, pag yung pinutol yan, tatama yan sa trunk. Pag mga masaklang dyan, di mo na maiikot yan, di mo full start yan. Ganun talaga eh. Puputulin mo ng konti, siguro mga ganito, mga ganyan, basta tansyahin mo na lang. Di ba ganun pang ano, in meta place dito, mayroon nakakabit pa dito eh, mayroon pa dyan nakakabit eh. Tinggal ko kasi dito pagkabit ko, hindi siya mapantay, hindi siya ma-align. Pupunta rito sa pag ganun, ang alignment pag ganyan, pakanan. It's mapantay dito sa sprocket, yung itong engine sprocket, it's mapantay sa wheel sprocket. Kaya tinanggal ko kasi medyo nakaganon eh, maganon siya. Kaya tinanggal ko yung plate, may plate yan dyan eh. Kaya ko siguro yung plate eh. Tapos yun, ayun, dito naman mayroong nakalagay dapat dito na bracket dito, yung golden bracket o silver bracket kung ano ng leche na yun. Yan sa akin, di mo pra yun kasi itid na yun sa akin. Ano ba alignment nito? Medyo nakaganon to eh, konti eh. Hindi to yung pantay talaga tulad sa pang mountain bike tsaka BMX, kasi folding bike to eh, folding bike na Tonino, Lamborghini, full suspension. Hindi ko pa importante kasi makalamp yan or basta ma-prevent siya gumanon, kasi kahit anong higpit mo dyan, gagalaw to sa bigat ng makina. 4 point something kilos, ito 1 kilo rin to something. Yung ano pa pala, gearbox pa, so gagalaw talaga yan. So kailangan talaga mapigilin, kasi mapigilin pag galaw to. Yung purpose ng bracket dun eh. Pero sa atin, hindi mo yung bracket. Ang ginawa natin, kinangalan ko na ng kahoy, kasi nakabolt yan dyan oh. Yan, nakabolt yan, 3 bolt yan, malaking bolt yan, stainless bolt. Ito lang isa kalawang bolt, pero okay yan kasi hindi naman kaipit-pitin ko, kasi yung sa bigat niya pangalali lang kumbaga. Ano siya gumano, kasi importante hindi siya mag-tilt eh. Palitan yung engine pangit, ano yung kadena mo, masuluwag, basta maaari matanggal. Kaya importante talaga nakakabitin yung ganyan. Yung sa magtatanong sa nakakabili ito, itong rear axle drive engine kit, marami sa Shopee niyan, Shopee, Lazada, Lasagna, bla bla bla. Search nyo lang rear axle drive. Hindi ko nabagit kung sa ko ito nabili, kasi hindi may sponsor eh, hindi ko nababanggitin. Ito rin, GX50 to, GX50 50cc o 47.9cc, actual cc nya. Marami na sa Shopee niyan. Search nyo lang dun. Yung bike, pahala ka sa buhay nyo. Yan lang yan. Ito ko pala, bibita ko lang yung aking throttle. By siyempre, kanya max speed. Thank you. Yagit Customs throttle. Kanya, walang siraan yan. Kasi pag dito, napuputol lagi yung cable eh. Dito, hindi napuputol yan. Yeah, mas very good yan. Yan. Tsaka ito, niligyan ko na rin to ng mga reflectorized sticker. Bakit? Kasi baka may matanga, lalo na yung mga rider dyan, mga tatanga-tanga, rider, biker, o alam mo sa mga driver, mga gano'n, mga tatanga-tanga eh, para alam na yung clearance ko. Kasi pag dali-dala mo rin to, dapat alam yung clearance mo na yung kaliwa mo mas malaki, so always find your left. Para nakapaspak siya, parang tanga, para uy, nakaangat pala to ah. Oh shit, hindi nakabuon yung ano ko ah. Hindi ko napansin. Wala pa na akong dalang tools. Kailangan meron ka sticker para yung clearance kita ng mga motorista rin.
importante yan, hindi lang sa bike mo, hindi sa ano, tsaka ikaw kung dala mo to, lagi kang malito sa kaliwa mo, always pan yung left kasi malaking kaliwa mo, malaking dilas mo sa kaliwa. Ay umangat, punyeta, umangat to, wala pa naman dalang tools, kaya tayo, pakalipad yung over natin, lang yan. At isa pa palang napaka-importante, yung punyetang card na yan, yung card ng JS50 na peke, na clone, ito clone, siyempre clone lang to eh. Kasi ang original ito nasa 11,000 yata, 10,000 something na Honda. Ay walang kwenta yung card niya. Nalulunod, bla basta nagaganon siya. Pag direct po siya, gumaganon. Kasi nalulunod na ewan. Dahil sa card yun, tinesting ko na eh. Ito ko na yung card eh. Problema siya sa kung saan man yung hype, yung problema yun. Kaya palitan nyo yung stock card, basta kahit na magpagumagana sa inyo. Huwag the best, palitan nyo na ng big card, tapos process stock na. Tapos may filter, bla bla bla. Kasi yung sa stock ng ano nun, nabasa ko yun sa mga ano eh, nabalita ko sa mga chismis, na topal chismis eh. Yung stock card niya, yung stock card niya, walang kwenta. Kaya papunta mo talaga yun. Kasi kung reklamo yun sa seller mo, wala rin kwenta. Yun. Kaya dapat, alam mo, diba? Dapat alam mo. Ito ba? Actually, may ralag pa ako na nagtagyan natin sa sunod na episode. Basta ito lang mga importante dyan. Yung card, palitan nyo agad kasi walang kwenta yun. Tapos stock, galing sa lumang makina to eh. Pero very good pa rin kahit bulok na ilang taon na. Tsaka dito, kung wala kayong clamp, kahoy pwede. Kasi ano nyan dyan, sukatin nyo lang, fix nyo to, tsaka nyo i-bolt. Nilibutasin yan, kahoy lang yan eh. Kasi importante yan, parang hindi gagawin yung engine nyo. Kasi kahit yung impit nyo ito, gagawin pa rin yan. Dahil siyempre, bigat yan eh. Pag nalubak kayo, para hindi gumalaw yan, dito hindi gumagalaw yan oh. Pitik-pitik kahoy eh. Pero hindi nyo makain durugin yan, matibay-tibay pa rin mga kahoy yan. Ang ano lang dito, dapat may varnish o something, may balot siya na waterproofing para hindi siya pabulok pag lagi nababasa. Eh yun, at talagyan pa natin na ganyan, siyempre hindi matapos talaga yan. Okay, yun lang muna para sa ating hybrid bike Torino Lamborghini 4-stroke JX50 clone. Stay tuned lang kayo para sa iba pang walang kakwenta-kwentang ano, motorized bike, moped, hybrid bike vlog.